Mga kapuso, hindi maganda ang paggunita sa undas ng isang pamilya sa Pagbilao, Quezon. Ang tatlong kaanak kasing nakalibing sa nabayaran niyang himlayan, nagalaw ng dagdagan ng isa pa nang walang permiso. Pina-aksyonan yan sa inyong Kapuso Action Man. Taong 2021 pa nailibing sa sementeryong ito sa Pagbilao, Quezon ang ama ni Manolito. Sa parehong lote rin nakalibing ang kanyang lolo't lola. Nasa mahigit 24,000 piso ang binayaran ng pamilya para sa 5 taong kontrata sa lote hanggang Agosto 2026. At may kaukulang renewal fee ang extension kada taon. Pero Enero ngayong taon, laking gulat niyang nagalaw umano ang libingan. Ang gumalaw, abay, mismong pinsan pa niya. Wala man siyang sabi sa akin eh. Nandito ililibing din. Wala. Basta't nadatang ko ito, gibanat at nakalibing ay binansilipala. Ba eh, sumama loob ko. Sabi ba, ba't rin gini ba? Ay, matalang ay 3 taon pala nakalibing. Ay, ako trata ito 5 taon. Ano ba nangyari din eh? Nitong Marso ay nabigyan ng permiso si Manolito na makita ang kondisyon ng mga naunang nailibing sa lote. At may resibong napinsala ang kabaong ng kanyang ama. May araw pa nga yan. Ay, gini ba? Wala naman silang pahintulot, wala naman lang silang permit. Para gibahin yan. Nakausap ng inyong Kapuso Action Man ang kaanak ni Manolito na gumalaw sa libingan. Talagang hindi ko alam na nandoon. Kasi yung binisita namin ng November 1, Ondas. Yung tiningnan namin yun, wala kaming nakitang pangalan na nandoon yung tatay niya. Hindi ko naman alam na mamamatay ang tatay ko ng December 19, 2024. Nagdesisyon ako. Nasabi ko, ay doon ko na lang kaya ilagay. Ang sabi ng simbahan ay say, binigyan nila ako ng pahintulot. Sumangguni rin kami sa isang abogado. That clearly constitute breach of contract. Kasi yung may-ari ng sementeryo ay hindi sumunod sa itinakda ng kontrata nila. Hindi reason na porkit ka mag-anak nila, yung gumamit ng lote na yon ay pwede na nilang i-presume na it's with consent. Kung hindi raw nakita ng pinsan na may nakalibing sa lote. Sa records ng Catholic Cemetery, makikita nila kung sino yung mga taong nakalibing doon. So dapat verify niya muna. Actually, yung pamunuan ng Catholic Cemetery at saka yung kamag-anak nila na ginamit yung pwesto nila sa sementeryo nang walang pahintulot, they are already liable for civil damages. Sa opisyal na pakayag ng pamunuan ng sementeryo, kinumpirma nilang pinayagan nilang mailibing ang kaanak ni Manolito sa parehong libingan. Pero ginawa raw nila ito in good faith o nang walang masamang hangarin. Inakala raw nilang walang magiging problema lalo't magkakamag-anak naman sila. Kaya hindi nila inasahan ang naging reklamo ni Manolito sa nangyari. Nagharap na raw sa barangay ang dalawang panig pero walang naging kasunduan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang pamunuan sa mga apektadong partido para maresolba ang issue. Ang offer ng simbahan sa akin, yun nga, ito tatanggalin daw ito. Pinag-iisipan din ng pamilya ni Manolito kung magsasampa sila ng kaukulang kaso laban sa pinsang gumalaw sa libingan. Igagalang naman daw ng pinsan ni Manolito ang magiging desisyon ng pamilya at ng pamunuan ng sementeryo. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Sabar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.